Yeah, so good afternoon, Noah and Bridget. I Afternoon po. am Reverend Father Angelo E. Base from the Orthodox Catholic Church of the Philippines. So kami ang magkakasal sa inyo under the Orthodox Catholic. Pareho lang naman Catholic yan. So iisa lang ang paniniwala, one baptism, one faith, and one goal, which is to unite all the human beings and introduce the kingdom of God sa lahat ng tao. So today is your canonical interview. Today is August 14, 2023. So the purpose is to establish or help you realize na ang pag-aasawa ay hindi siya madali, gaya ng sinasabi ng matatanda, no? Hindi daw lahat ay kaya tanggapin ang obligasyon ng pag-aasawa from the words of Jesus Christ himself. Hindi lahat ng tao ay kayang gampanan ang obligasyon ng pag-aasawa. Kaya sa canonical interview na ito, it will help you determine yung fitness ninyo sa pagpapamilya, fitness sa pag-aasawa. Baka may mga bagay pa kayong hindi napapag-usapan o hindi pa naiisip. At yun po ang magiging outcome ng ating interview. This is personal. So, maitatanong most of the questions will be about your personal circumstances, kung paano kayo kakilala, saan, at ano ang mga bagay na nagustuhan ninyo sa isa't isa. Okay? So, number one question, ikwento nyo sa akin, paano at saan kayo nagkakilala at ano ang nagustuhan ninyo along the way sa isa't isa. Usahan natin kay Noah. Ano po, dahil uso po yung social media, doon po kami nagkakilala ni Ben. Mhm. Tapos po, ang nagustuhan ko kay Ben, siyempre, unang-una yung ano niya, company niya, napaka-warm, cheerful, sobrang cheerful niya. Then siyempre, lahat. Office mate kayo? Hindi po. Saan kayo nagkakilala? Ano po, through Facebook. Then Okay. nag-meet. Okay. During kailan to? Year 2018 pa po ito. Graduate na kayo ng college, no? Pareho. Apo. Working na po kami parehas din. Okay. So, bakit siya yung napansin mo of all people? Siya ang pumansin. Ako lang ang pumansin, gano'n. Ikaw pumansin. Kaya kanya napansin. Oo. Okay. Lalaki Swerte. naman tuloy eh. Oo, swerte mo, Noah. Ikaw pa yung pinansin, ha? Oo, bihira yung lalaking pinapansin, ha? Ibig sabihin, may something na nakita si Bridget sa'yo. Ano ba yun, Bridget? Kwento mo nga. Ano ba? Ano ba? Mabait. Mabait? Ang dami namang mabait. Oo. What else? What else? Along the way, syempre yung kung ano siya sa person. Ano ba? Ano ka ba? Tao ka pala. Oo. So, I assume honest din siya. Honest. Okay. Sinasabi lahat-lahat. Ano siguro, nakapag-adapt naman na siya. So along the way naman na ano na niya, na nalaman na yung mga ayaw at gusto ko, yung mga dapat niyang ano, i-adjust. So ayun, ga-adjust siya for me. May mga tao kasi na diba, mag-white lie, ganyan. Oo. Sa ako, kahit white lie yan, hindi pa rin hindi pwede. So, ayun. Oo nga. Diba? So ngayon, Okay. totally honest siya. Totally honest, ha? Okay. Wala nang ano, kahit ano. Okay. Nakilala mo na yung family ni Noah? Lahat? Lahat? Paano lahat?
Magkakapatid, pamilya, parents. Family. Ilang years na ba kayong mag-on? So, 5 years na po. 5 years na rin, ha? Okay. Dito naman tayo kay Bridget. Kay Noah. Na-meet mo na ang family ni Bridget? Noah? Yes po. From siblings to parents? Apo. Okay. Maraming nagpapakasal in the past centuries na may naiiwang obligasyon sa magulang or sa mga kapatid, no? Marami kasing magulang ang nagparami ng anak. Dumami na yung lahi nila na pag hindi na kinaya, nililipat sa panganay yung obligasyon para pakainin yung mga kapatid niya, no? Meron bang situation na ganyan si Bridget? Noah? Wala, Wala po. Wala naman, Kahit oo. manay kami. Wala naman. Oo, kasi pag ginawang breadwinner yung babae, tapos inasawa mo, malilipat sa iyo yung obligasyon niya sa kanyang mga kapatid. Kaya maraming hindi magkasundo na dalawang panig dahil sa mga unfinished obligation. Yun ang talagang reason yan. Yung kapag nagkasawa bigla yung kuya nila o yung ate nila, tapos may mga inaasahan pa pala sa kanila na patapusin sila sa pag-aaral, sila pala yung magbibigay ng allowance. Siyempre, kung empleyado lang kayo, mapuputol yun. Di ba? Malilimit yung kanilang matatanggap sa inyo. Pati yung oras na dati nilang na-enjoy ng 100%, baka maging 50% na lang, no? Or less yung oras at attention nila sa inyo before kayo nagdesisyon mag-asawa. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Kaya, ang tanong ngayon, ano ba pagkakaintindi niyo sa marriage? Now na pumapasok kayo sa marriage. What is marriage for you, Noah? Ikaw muna. Ang understanding ko po sa marriage is yung kilala mo na yung magiging gusto mong kasama sa habang buhay, ganun. Yung alam mo na yung mga bagay sa kanya na gusto mo siyang maging kasama sa in the long run, in long term or long term. Okay. Ikaw, Bridget, anong pagkakaintindi mo sa marriage? So, marriage as long life commitment. Yan sa Long isang life tao. commitment, yeah. And syempre, yung responsibilities between sa aming dalawa, na kami na yung parang dapat namin asahan dito sa plano namin pagpapamilya. Parang kailangan ibay as couple Okay. sa marriage. Okay. Naka-attend na kayo ng pre-K na seminar sa amin? Apo. Attend na kayo. Napanood niyo ba yung video doon sa homework? Apo. Yung Sacrament 101? Sige, anong pagkakaintindi niyo doon sa video na yun? Bukod sa nasabi mong marriage is a lifetime commitment, marriage is something na isi-share mo yung oras panahon mo habang buhay. Meron pinakamahalaga doon sa video na yun . Ano kaya yun? Ano po? Kailangan po maging fruitful. Fruitful? So, pag sinabing fruitful, parami ba ng baby yan? Hindi po. Ano? Marami ng baby siya. Mas maging masagana yung pagsasama sa hirap at ito. Paano magiging masagana yung pagsasama kaya? Through challenges po ma-test yung pagsasama. Kung paano masusolusyon na yung mga problema. And then pag yung sobrang saya naman po, masaya lang. Pero alam nyo, very common yung explanation nyo, no? Yung understanding nyo about marriage, very common yan. Marami na kami nakausap na couples na talagang the same understanding yung sinasabi nila about marriage. Lalo na sa pagiging fruitful. Ang akala nila sa fruitful, yung masaganang pagsasama.
they are all expecting na maging masaganang pagsasama, di ba? That's what in your heart, no? Yan ang sinasabi ng puso ninyo, maging masagana. Kaya pag nakumpleto kayo, kung kasama kayo lagi, magiging mabunga kayo. Ang tanong, bakit hindi naman lahat nai-enjoy yung pagiging mabunga matapos magpakasal? Ba't kaya sa tingin nyo? Ba't di nila nai-enjoy? Bakit nauuwi sa hiwalayan? What do you think? Ah, Well, siguro wala silang concrete plan sa mga gusto nilang ma-achieve sa pagpapamilya. Walang concrete plan? Maganda yan. How about you, Bridget? kasi before agreeing to the marriage or yung proposal pa lang, di ba? Hmm. Na pag-usapan niya, sabi dito, what if, kung tayo na ba? May mga certain questions na nasagot naman, kaya nag-agree din na magpakasal, syempre. So, yun sa planning din sa future. So, sa tingin ko, hindi nagkakaroon ng parang, hindi mostly positive yung nangyayari sa mga marriage ng ibang couples kasi parang dahil sa puro positive na yung nasa isip, hindi na po-focus dun sa negative. Yung mga kailangan lagyan ng solution. Kasi hindi naman lahat happy-happy. Yung Mhm. mga conflicts din. Which is dapat parehas na sinasolusyonan. Hindi Okay. lang yung paparaya. Okay. Maganda yan, may ganyan kang mentality. Pero si Noah, yung binanggit niya kanina, yung may plano dapat, no? May plano. May plano ka bang nagawa ngayon, Noah, para sa inyo dalawa? Ngayon po, ito pa lang kung itong session na to, pinlano na din namin kung kung kailan namin i-set yung gantong schedule para mapag-usapan, maka-attend ng itong session na to. Okay, baka yung sinasabi mo kanina, yung plano na mag-asawa for the future para magtagal sila. Meron ka Ayun naman, lang. meron ka naman nagawang ganung plano for the future para magtagal. Napag-usapan man po namin yun before Okay. na Oh. decide mag Okay, maganda pag-usapan ngayon yung plano na yan para magkatotoo. No? Usapan natin, ano yung step 1 mo pagkatapos yung ikasal? Step 1, pagkatapos po ikasal, syempre, ipon muna ng pera. And then, syempre, bibilhin po yung mga kailangan namin bilhin tulad ng, halimbawa, for transportation, sasakyan, Mhm. and then, eventually, bahay din, at studio ng para sa business namin. Okay. Meron ba kayong business sa ngayon? Sa ngayon po meron kaming photography, tsaka Currently, freelance. freelancing. Parang ang Freelancing target, ng photography. Pareho kayo? ako naman ay makeup artist. Freelance makeup artist. So, hopefully, Makeup artist. pag kami, makaipon din. So, yun yung mga plans after din ng kasal. Since yung marriage mismo, di ba? May budget din na inaano yun. Mhm. Parang hindi naman full blast sa marriage, may mga nakatabi din para sa future na after the wedding na. Okay. Saan titira pagkatapos ikasal? Pagkatapos ikasal, as of now po, wala pa kasi kaming bahay talaga. So, under na parents ko po muna. So, as of now, doon sa bahay ng parents ni Noah. Since ang tao lang din talaga sa bahay nila is yung mother nila. Kailangan din ng kasama. Kawawa naman pag mag-isa lang, iwan namin. Diba? Okay. So, yun Malaki yung bahay? May sapat na space? dapat na space. Okay. Ang fruitful na sinasabi sa pag-aasawa ay yung tayo mismo na mabunga. Tayo mismo. Dahil yung pagiging fruitful na yan yung magsusustain sa mga needs ng pamilya sa araw-araw. So, yan yung fruit na hinahanap ng tao para bayaran ka. So, if you mention photography,
you need to be fruitful sa area of photography. Kung area of hair and makeup, you need to be fruitful in that area of hair and makeup para sa dami ng gumagawa niyan, ikaw lang yung hahanapin nila because you have something special na wala sila. Okay? I'm teaching you this para ma-realize nyo din dahil marami ding nag-aasawa na maraming hopes and dreams, maraming pag-asa at para sa kanila, sapat na yung ano meron sila ngayon. Pero syempre, tumataas ang bilihin, tumataas ang gastusin, hindi natin yung control. Ano ang gagawin ninyo to maintain your normal living conditions, no? Kasi pag hindi na-maintain yan, nagiging abnormal yung living conditions, kagaya ng stress, papasok yung mga bills, no? Hindi mababayaran on time. So, nagkakaroon ng stress sa mag-asawa yan. How to produce money to answer for the bills. Kaya, ito yung realistic side of marriage. Ito yung practical side of marriage na kailangan naiisip. Hindi yung very general yung ating understanding sa pag-aasawa na pag nagsama na kami, wala naman kami dapat ipag-alala because meron kaming skill, meron siyang skill, at nagpo-produce ito ng pera. But the question is, you have the same couples longing for the same blessing, no? So, yung field of expertise ninyo, marami ding ganyang may field, the same field of expertise, and you are competing with the same people, with the same market. So, paano kayo magi-stand out from the rest na kayo yung mas kukunin ng clients, di ba? So, that's the question. How do you make yourself fruitful? So, the experts discovered na kailangan mo maging master sa iyong ginagawa. Mag-masterin mo yan and find something na ikaw lang yung meron because yan yung meron tayo as a human being. Nabigay ng Diyos yan. Uniqueness among the others. You need to discover that. Noah and Bidjet. Yung uniqueness ninyo. Yan yung fruit. Kasi ang mga fruits naman, isa lang yan talaga eh. Isa lang ang mango, isa lang ang apple, isa lang ang santol, isa lang ang mangga. Diba? Isa lang sila. They don't try to be other fruits, no? Yung mangga, hindi yan nagpipilit na maging pakwan siya. Yung pakwan, hindi rin siya nagpipilit na maging orange siya. So, in other words, bawat human being ay meron din kanya-kanyang natural ability na ikaw lang yung nakakagawa. Ikaw lang yung hahanapin ng tao for that purpose. Okay? So ito yung kailangan nyo maintindihan talaga sa pag-asawa na hindi ganong tinuturo na nakita namin. Hindi ito ganong tinuturo sa mag-asawa because for many reasons like pag hindi kasi kayo nagka-problema bilang mag-asawa, maraming negosyo ang maapektuhan, no? Kailangan laging may problema daw ang Pilipino para laging may kumikita ang negosyo. Kaya isa yan sa mga nakita naming issue sa ating buhay, no? Buhay Pinoy na hindi tinuturo yung tama para tayo ay mabuhay ng maayos. So, this is part of our learning module sa mga couples na kinakasal namin. So, you need to understand or discover your uniqueness as a person. At yan yung kailangan ninyong pagtulungan. How to be fruitful by being unique. Okay? I hope naintindihan niya. So, that's one economic side of the marriage na kailangan nyong malaman at i-apply. So, yan yung pagtutulungan nyo. Now, pag tumira sa parents, ang instruction kasi is to leave your father and your mother. Pero dahil sa situation ninyo, mukhang hindi nyo pa
tutupad yung kautusan na yan, it is not actually a suggestion, it's a commandment from the Bible to leave your father and mother kapag ikaw ay nag-asawa. Pero dahil Kahit sa, po, gano'n. ano, Pag may sakit po kasi, kaya hindi namin maiiwan. kaya nga, dahil sa situation nyo na yan, hindi nyo pa ma-obligay yung sarili nyo humiwalay. So, at the same time, May question po ako, since di ba po yun yung sinasabi, parang dito, yung command to leave your parents pag marriage na. Ano, parang kung talagang susunod ka, kahit may sakit, iiwan mo rin gano'n. Ang kawawa naman yung parang... Actually, hindi naman kasi ganyan yung normal na sitwasyon dapat kapag nag-aasawa. Hindi nga, pag si Jesus Christ ang tinanong mo, hindi niya ini-encourage na mag-asawa ang tao kapag yung magulang mo, hindi makatayo sa sarili niyang paa. Okay? Kaya, hindi ito yung natuturo ng maayos. Na akala nila suggestion lang yan. So, balik pag may parents ka na kailangan mong alagaan pa, na parang yung advantage na magkakaroon ka ng partner na makakatulong saan, hindi mo i-entertain yung marriage kasi parang kailangan maging fully devoted ka sa marriage. Oo, kasi hati pa yung attention mo eh. Mahahati pa. Pumatay bago mo pakasalan. Para gano'n. Parang ang pangit, no? Ang pangit para sa ating mga Pilipino, parang ang pangit. Pero tanungin mo ang Diyos, hindi siya pangit dahil nakaplano yung bawat galaw ng buhay mo. O let's say, wala namang sakit. Pero nandun yung nanay at tatay nyo sa bahay, tapos tumira kayo doon. Anong eksena? Anong susunod na eksena? Siyempre, hindi nyo bahay yun. Sila yung masusunod sa bahay. Lalabas, nakikitira tayo doon. Di ba? So, alam nyo So, bakit pag-away ka sa parent mo kasi gusto ka nilang tumira dito kaso alam mo in the future mag-aaway kayo sa misunderstanding. So, ang gulo kasi susundin mo ba yung parents mo? Kaso kawawa naman. Or iwan mo yung parents mo para ma-avoid yung future conflicts. Parang ang hirap. That's the reason why kapag nag-asawa ang tao, ayon sa sinasabi ng Bible, hindi ayon sa sinasabi ng tao, ha? Ayon sa sinasabi ng Bible, pag nag-asawa ang tao, iiwan ng parents at bubuo ka ng sariling family dahil yung attention ng asawa mo, kailangan niya. Alam mo, hanggang kanya kasi, hindi sa akin. So, kung meron pang kailangang asikasuhin dahil meron pang may sakit na magulang, so, marami kayong adjustment na gagawin. Hindi naman pinapayo na iwanan ng parents totally, Meron na nagtanong ng ganyan na wala nang kibuan, hindi mo na pupuntahan, hindi mo na dadalawin. Hindi naman ganoon ang ibig sabihin, no? Puputulin mo yung connection mo physically na hindi sila dependent sa iyo. Puputulin mo yung connection mo sa kanila mentally na hindi sila dependent sa iyo, na mayat tatawagan ka para sa decision making. Or pangatlo, puputulin mo yung connection mo sa kanila spiritually because they have to be connected back to God para alam din nila yung buhay nila, anong gagawin nila, paano i-manage ang kanilang buhay kahit wala na yung anak nila sa tabi nila. That's the reason why pinapayo ang pag-iwan sa parents. So, dahil sa situation nyo, meron pang parents na kailangan sikasuhin, so expect the demands of your married life na mas tataas. Anong demands? Yung asawa mo seeking your attention pero nandun ka sa parents mo, inaasikaso mo siya. Yung asawa mo seeking your help financially pero dahil kailangan ng magulang mo ng financial help, so hindi mo mabibigay yung 100% na expectation ng asawa mo sa financial matters because nandun sa parents mo yung kalahati or whatever. So, yun yung mga lalabas na issue na magbibigay sa inyo ng challenges. Okay?
sa inyong pagsasama. Dahil merong unresolved issue bago mag-asawa. Kaya ang laging pinapayo sa Bible, buuin mo muna sarili mo. Pag buo ka na, meron ka nang maibibigay. Kasi sobra ka na sa sarili mo. Sobra ka na sa pagmamahal. Marami ka nang naipon. Ready ka na magpamilya. At hindi ka na naghahanap ng atensyon na kahit wala sa tabi mo yung asawa mo, you can stand on your own because buo ka. Hindi niya dala-dala yung kalahati mo. Nagets nyo? That's the meaning of marriage. Kaya pag nag-asawa ka na feeling mo kulang ka, you are in danger because paano pag umalis siya? Wala sa tabi mo, hindi nagpaalam. Di pwedeng uminit ulo mo because mararamdaman mo parang disrespeto ka. Ano ba ako sa'yo? Asawa mo ba ako talaga? Bakit di ka nagpapaalam? Bakit di ko alam kung nasan ka? Diba? So darating yung mga ganong instances na imbis na mag-relax ka lang dahil sa pagtitiwala, hindi ka makarelax dahil ini-ignore ka eh. Diba? Asawa ka tapos ini-ignore ka. So how will you feel? That's why kailangan mo maintindihan na pagpasok mo sa marriage, this is not about you anymore. Tapos ka na dun. Na-enjoy mo na yung solo life as binata or dalaga. Na-enjoy mo na. Walang nakikialam, walang nagdidikta. And here you are entering marriage. Meron nang makikialam at magdidikta. Expect that to happen to each of you. Someone will take over. Pag hindi nagtitake over yung isa, no? Somebody should take the lead. Anong sabi ng Bible? Ang magti-take the lead ay yung husband. Pag hindi nag-take the lead yung husband, magti-take over yung babae. So, mayroong friction na mangyayari kapag nag-take lead ang babae because hindi yun ang design ng marriage eh. Anong design ng marriage? Yung lalaki magti-take the lead. Oh, dahil capable din yung babae to be a leader, dahil hindi ginagampanan ni lalaki yung papel niya as a leader, magti-take the lead sa babae. Oh, ano mararamdaman naman ni Noah kapag si Bridget yung nag-take the lead sa pamilya? Eh magiging utusan ka, Noah. Oh, punta mo to, gawin mo to, bilhin mo to. Hindi pwede yan. Di ba? Tingnan mo nangyari kay Moira, saka yung asawa niya. After mag-iyak-iyakan sa altar. Di ba? Nag-take the lead kasi si Moira. Siya yung may pera eh. Siya yung kahit tulog may pera. O si lalaki, walang direksyon. Hindi ginagawa yung papel niya as the leader. So naging utos-utusan daw siya, sabi sa news reports. Ganun din mangyayari dyan. And the same thing happened to Pokwang at yung husband niyang Amerikano. Si Pokwang yung malakas ng personality. Hindi nag-take the lead yung lalaki kahit na foreigner siya. Oh, nag-take the lead si Pokwang. Dahil hindi na gumalaw si lalaki. And later on, naramdaman ni Pokwang parang ano sabi niya? Ano sabi ni Pokwang, baby? Dito asawa ko sa likod ko. Di ba nagreklamo si Pokwang? Parang wala. Ha? Siya na raw halos lahat ng nagdidesisyon at gumagawa. Napapagod din ang babae kasi hindi siya appointed leader. Ang kakayahan ng babae to take the lead sa marriage ay temporary habang hindi pa nakikita ni husband yung kanyang purpose sa mundo. So pag natuklasan niya na yan, he will take the lead, bababa ng konti ito si babae. That's the reason why sabi ni Apostle Paul na wives, submit yourselves to your husband. Oh, submission does not mean na opo ka lang ng opo, Bridget. Submission means kung ano yung gusto marating ni Noah sa family, sa marriage, submit mo yung sarili mo doon para walang division. Wala kayong makikreate na division sa gitna. Na, hindi ko gusto yan. Ikaw lang may gusto niyan. Sige, go. Mauuwi kayo sa hiwalayan. Kapag ganun ang decision mo, Bridget, not to submit yourself to your husband. It's very important for you to have one direction. Because
Isang katawan na nga lang, di ba, pag nag-asawa? Isang katawan. So, pag isang katawan, isang spirit lang ang kailangan ng isang katawan. Hindi dalawang spirit. Isang katawan lang. Isang desisyon, isang direksyon, isang destination. Hindi yung kanya-kanya. Naintindihan nyo? Any violent reaction to that? So, okay. So, you must have one direction lang mag-asawa. Kasi isang katawan na nga lang daw kayo. At ito yung mga natural feelings na mararamdaman ninyo na hindi nyo naman control, hindi nyo invento yan, hindi nyo created yan. That is naturally created. For example, ba't ka magagalit, Noah, kapag ini-ignore ka ni Bridget? No? Isang natural reaction yan na hindi mo magugustuhan yung pag in-ignore ka. The same feeling na mararamdaman din ni Bridget kapag ini-ignore mo siya. Hindi niya invento yun. At ito pa isa. Ang pera ng wife, pera lang nila. Ang pera mo, Noah, pera din ni Bridget. Pera din ng mga wives yan. Nasagot na ba yan kung bakit ganun sila? Na-discover mo naman yung sagot, Noah? Ba't ganun sila? Hindi ko pa po na-discover yan kung bakit ganyan. Oh. Hindi na kailangan discover, accept na lang. Accept na lang. Acceptance na lang. Oo. Kailangan mo rin maintindihan na yung babae galing sa lalaki. Nakikita niyo yung picture sa likod ko? Hinugot ang babae sa tadyang ng lalaki. So, galing sa katawan natin yung babae. Which means, baby daw natin sila. Ang baby, lahat ng kailangan yan, sagot mo. Lumabas sa katawan mo eh. So, lumabas si Bridget sa katawan mo, ngayon na nagdesisyon ka mag-asawa. At pag nagkaanak kayo, lumabas din yan sa katawan mo, Noah. Idinaan lang sa katawan ni Bridget. Okay? So, ikaw yung mananagot dyan sa lahat ng needs ng family. And that's the reason why may feeling silang angkinin lahat ng sayo. Because the blessing should actually come from God to the husband, to the wife, and to the children. Ganyan ang flow ng blessing sa pamilya. Kaya pag hindi mo na-discover yung purpose mo, paano papasok yung blessing sa'yo? Diba? Anong purpose mo? Hindi lang basta magpakain ng pamilya, dapat yung purpose mo ay napapakinabangan ng ibang tao. Because yun yung magiging source of income mo. No? What is something you can offer to the world, to your neighbor, to your kapwa, that will give them the opportunity to give their money to you because of your fruit. Nakakaiba. Gets nyo na ang meaning ng buhay? Oh, tinan nyo itong batang to. Halika dito, Matt. So, dahil ako, na-discover ko na yung aking purpose, yung aking being fruitful, na-discover ko na yan. Kaya pasok na ng pasok ang pera sa amin. Kaya hindi na issue sa amin yung less ang stress eh. Less ang stress kapag iisang direksyon ng pamilya. Less ang stress kapag tuloy-tuloy ang pasok ng blessing because fruitful ka na at napapakinabangan ng tao yung fruits mo. They are paying you to get your fruits. We live comfortably. We live a stress-free life because we chose not to be stressed. Okay? Kaya yung sinasabi ng maraming tao na hindi kami naniniwala sa stress-free life. Hindi kami naniniwala because ginusto namin eh. Kaya anything na paniniwalaan mo, susunod ang katawan mo, gugustuhin nyo. Diba? Kaya kung hindi rin kayo naniniwala sa perfect marriage, it will never happen to you because you don't believe it. Anything that you don't believe with, you will never achieve it. Because you will never make any effort to achieve it because you don't believe in it in the first place.
Kaya yung key to getting God's blessings, the key is to believe in it first. Paniwalaan mo muna. Then, sundan mo ng galaw. Kaya ang most problem nating mga Pilipino, dahil hindi natin pininiwalaan, hindi na sumusunod yung katawan natin. Nothing is happening because dito nagsisimula lahat yan eh. Sa brain, sa utak. Bakit tahimik na kayo? Nasira ba lahat ng paniniwala nyo? So, you can choose to live a stress-free life. Paniniwalaan nyo lang muna. Start with believing in it first. Okay? So, yan naman dapat talaga ang dinidiscuss sa canonical interview. Hindi yung kung ano-anong pambobola, kung ano-anong mga nonsense na turo. Kasi kami sa Orthodox, we are promoting the kingdom life. Yung kingdom life na sinasabi ni Jesus Christ, yun yung dapat na-enjoy ng bawat pamilya. Kasi kayo mismo yung kingdom. Kayo mismo yung nandun sa Garden of Eden, na buhay, busog na busog, provided lahat ng Diyos yung kailangan nila doon, as husband and wife, pero sumuway, o pinalaya sila doon. Kaya marriage only works within the environment of God. Marriage works within the limits provided by God, yung standards ng Diyos sa mag-asawa. Ano yung standards ng Diyos doon sa Garden of Eden? The husband is the head, the wife is the next leader, no? In the absence of the head, the wife takes care of the house. No? Kung ano yung instruction ng tatay, the same instruction din dapat ng nanay na siyang ini-echo sa mga anak. Hindi dapat magkaiba ang instruction yung dalawa. Makukonfuse lang yung mga bata. So, yun yung isang direksyon na sinasabi natin. Isang boses, isang spirit, isang gusto. Hindi magkaiba. And in that manner, mapabawasan ng ang pagtatalo, argumento sa pagsasama. Mapabawasan. Diba? Mas nakaka-focus kayo doing your job on becoming fruitful and getting money for the family, for the needs. May baby na ba kayo? Wala po. Wala pa. Okay. Ilang bang anak pinaplano nyo? Dalawa lang po. Meron na kayong medical findings na kayo ay capable na magkaanak at mag-anak? Meron na kayo? Napacheck nyo na? Dito po, papacheck ng gas. O kailangan malinaw yan sa inyo. That's why merong science to help us in our decisions. Mamaya, gusto nyo magkaanak tapos yung isa pala sa inyo hindi capable. So, you need to address that habang maaga pa. Diba? Madali naman nakikita yung problema. Madaling maagapan yung magbibigay sa inyo ng stress balang araw by determining your expectation. So, kaya nga may science to help us know that. Magkakaanak ba ako? Or baka mayroon akong medical problem? I need to know it now para yung expectation, yung frustration level ko bumaba. Hindi yung sobrang taas ng frustration ko after 5 years, no? After 6 years, baka yung pa yung sumira sa pagkatao ko eh. If I don't reduce my frustration level, ngayon pa lang, i-reduce ko na yan. So I can make options. Ganon yun. Diba? Marami hindi nakakasurvive dyan. Yung hindi chinek sa umpisa, kaya after 3 years, 4 years, ang taas nung frustration level. Hindi kinakaya. Yung depression, hindi kinakaya yung mental health. Because of the things na hindi na-address na dapat naman talaga makita pero hindi tiningnan.
Okay? So, we are here to help you check those things because hindi mo naman magagawa nga yung mga bagay na hindi mo alam eh. So, obligasyon namin yun, ay paalam sa inyo. So, aside from being a photographer and hair and makeup artist, dahil sa taas ng kompetisyon, daming kalaban, what else do you want to do na pwede magbigay sa inyo ng income kung may pandemic, kung mayroong mga restrictions na naman, halimbawa, o because hindi lang naman isa yung binigay sa ating seed ng Diyos. Marami. You have to be focused on each seed at mamasterin mo yan kung ano yung magbibigay sa inyo ng income kapag walang photography. Ano yung magbibigay sa inyo ng income kapag walang hair and makeup artist na walang services. Diba? Meron ba kayong passion for food? O di i-develop nyo. Magluto kayo. Dahan-dahanin nyo lang. Hindi naman lahat talaga big time kagad eh. Because nag-i-start talaga yan sa proseso. Ma-discover nyo lang dahan-dahan. Meron nga mag-asawa na feature sa Philippine Star. Oh. Una, nasa bangketa lang sila. Nung pandemic, hirap na hirap sila magbenta. Mag-asawa din yun. Then, kahapon nakita ko sa Philippine Star. Oh, meron na silang pwesto. Pinipilahan na yung chicken nila na parang Jollibee. Doon sa Tayuman, sa Santa Cruz. So, nasusubaybayan namin yan eh. Mga mag-asawa na kapag isa lang ang spirit nilang dalawa, nagiging successful ang bawat mag-asawa. So, it's also happening to us, to our own family. By the way, yung Orthodox priest, Orthodox Catholic priest, yan yung mga pare na may asawa. Ha? Sa Roman lang yung mga binata. Kami yung mga asawa kami, Orthodox. We have the option to get married. Okay, so far, na-cover naman natin lahat siguro. Nakita nyo na siguro ang future ninyo ngayon sa ating pag-uusap. Ha? Nakita nyo na? Any doubt or question na gusto nyo ma-address ngayon before we close the session? Ano lang po, regarding po ito dun sa hindi dito sa diniscuss natin ngayon. Yung sa mga requirements. Sa City Hall? Ano po, yung kasi po yung sa marriage license po, may option po dun na for civil marriage and for church. So, ang ipiliin po ba namin doon is pang civil or pang church? Yung pag-rehistro. Pag-rehistro yun. Kasi may misa kayo, di ba? So, pag may misa kayo, ang ilalagay doon sa marriage contract nyo, yung parish ng pari nagkasal. Para church wedding siya, in paper. Pag nilagay natin yung beach, as the venue sa inyong marriage contract, civil marriage ang tingin niya. Kasi outside the church ginawa. In paper. Pero may nabasa ko din po dun sa sa sinend ng DCIDT na may option po kami to choose yung kung ang gagamitin ay yung parish ng magkakasal. Yes. Or kung talaga yung civil wedding na outside talaga ng simbahan. Oo. Tapos po yung sa may doubt lang din po kasi kami kapag yung sa kasi yung Orthodox kayo tapos Roman Catholic po kasi kami. Yung conflict po ba doon? Baka magka-conflict po kasi kapag sa religion, in the mind of the Roman Catholic, may conflict sa kanila yan because alam nila sila lang yung hari, sila lang yung pwede magkasal, etc. Pero sa gobyerno, walang conflict yan. Valid pa rin ang kasal, kahit sino magkasal. Bali po kasi ang iniiwasan namin parang ma-recognize as civil wedding yung kasal. Yun na nga,
ilalagay natin yung parish na nagkasal doon sa place of marriage. Oo, bali yun na lang. Doon sa paper. Yes. Kaya hindi na doon sa San Juan, Batangas yung place of marriage sa papel. Paano na yun? Baka magka-problem sa legality kapag cross-checking. Yun lang marriage contract yung dapat tingnan. Wala nang iba. Marriage The, contract. the document speaks for itself. Hindi naman kayo mag-a-abroad eh. Di ba? Hindi po namin kino-cross out yung possibility na ganyan. So, baka Halimbawa, meron kayong pamilya sa US, sa Canada, or somewhere. Tapos tatanungin kayo, saan ba kayo kinasal? O di dito, kasal na kami. Ito, may misa kami. Pare nagkasal sa amin. Tapos, hanggang doon lang naman yung question doon. Hindi nakakalkalin yan na, paano ba kayo kinasal? Kasi sa family code, Article 6, no particular ceremony is mandated by law. Kaya kahit anong seremonya gawin natin dyan, kahit magtuwad-tuwad tayo dyan sa beach, walang pakialam yung gobyerno. Basta yung nagkasal, Catholic din, dahil pareho kayong Catholic, at meron kayong marriage license, at may lisensya yung nagkasal. Yun ang tinitingnan ng batas. Bali civil. Pag batas eh. Hindi magiging civil kung ang nasa place of marriage ay yung parish nung nagkasal. Sa loob ng simbahan, ginawa pagdating sa papel. bali ang ilalagay po dun sa yung kasama dito venue certificate, yung parish, yung location po ng parish ng magkakasal. Tama po ba? Actually, ano ba yung guidelines sa tanggap nyo? Last year pa? Last year pa, no? Last year pa po ata. Kasi binago na namin yan this year na hindi na namin pinapipili yung couple. Basta kung may misa, This year lang po pala, January. January, binago na namin yan sa later months, mga April or May, binago na namin. Wala nang choices. So, kung may misa, parish na talaga yung place of marriage sa papel. Kaya para Bali, hindi na ma-confuse. Bali, hindi na rin po namin kailangan ng original letter request. Hindi na. Yung venue certificate na lang, bilang katunayan lang for personal file ninyo, nandun kayo kinasal. Hindi na isasubmit yan sa City Hall. Ang ilalagay na lang po yung location pa rin, parish, o yung mismong ano na? Parish pa rin. Tapos sa requesting po ng marriage license, since ilalagay namin si parish, na din, yung sa church na din. Pag nag-file kayo ng nag-apply kayo ng marriage license, hindi naman tinatanong yan kung saan kayo pakakasal eh. Sa City Hall? Yung sa amin po kasi tinanong kasi. O di sabihin nyo, San Juan, Batangas. San Juan, Batangas. Yung pitilapan. No, yung sa pipil. Nakalagay ba doon sa form nila? Wala naman po nakalagay, pero may option lang na kung civil or church. Wala kami nakikitang ganung box na ititik sa form ng application. Kasi hindi naman tinatakda sa batas talaga kung saan ka magkapakasal. Basta yung marriage license, valid for 120 days, nationwide. Parang driver's license yan, na pwede ka mag-drive nationwide. Naglagay pa kasi sila ng parang na pampalito lang. Oo, kasi yung mga staff minsan, mayroong kakilalang pare, i-refer ko yung pare ko, i-refer ko yung pastor ko. Para lang magka-sideline. Pero bawal yun. Bawal sa kanila yun. Hindi nila dapat ginagawa yun. Dahil sa kahirapan ng buhay siguro, ikipagkaibigan sa mga pastor pare, pag mayroong nag-apply ng marriage license, i-refer yung pare pastor nila, bibigyan ng referral fee, na 1,000, 2,000, malaking pera sa kanila yun eh. Bili rin ng bigas nila yun. Pero bawal yun. Hindi sila dapat nag-i-involve sa mga private transaction. Dahil sila ay private servants. Tanong ko na rin po yung sa kung ilang copies yung kailangan. Yung sa venue certificate po, ilang copies po yung kailangan. Isa lang. Pati po yung parties details. Oo, isang copy lang. Nandoon na rin yun sa marriage license application form nyo eh. So, doon na lang kami titingin kung meron na.
Opo. Yung parties details, pinapapilapan lang namin. Pag malayo pa, wala pang marriage license. Tapos, kasi po may kinuha kaming wedding band din. Hmm. Ayun po sana yung plan namin na pakantayin sa bridal entrance, tsaka yung sa after na ng ceremony. Banda. Opo. Marunong sila kumanta sa misa? Parang ang plan ko na lang po is, di ba may kasama naman po sa inyo na yung Yes. kumakanta. Yes. Kahit sa bridal entrance lang po yung Ayun. sa Doon na lang sila sa bridal entrance. Saka sa picture taking. picture taking. Oo, kasi pag sinabi na ng pare na mag-kiss na kayong dalawa, tapos na yun. Wala na kami tutugtugin doon sa misa. Pirmahan na kasunod, tapos picture taking, banda na yung tumutugtog dapat. Okay. Tapos po, may isa pa akong tanong. Kasi yung sa pre-K na certificate po ang dumadating dito sa bahay. Pwede naman sa email nyo kasi sa amin nyo rin sasubmit yun dahil kami rin yung magkakasal. Opo. Pero nag-request po kasi kami ng ng Hard copy. Oo. Opo. Sa wedding day na namin ibigay. Sa Okay. wedding day. Pwede namin i-advance lang email para may reference kayo. May advance copy kayo. Sa babahay nyo. So, ano ba po, Cavite pa po kami. O parang hindi na tayo kumasok sa LBC. Makakapaghintay naman yun sa wedding day nyo. Tsaka yung may question din po kami about sa confirmation. Kasi, si Bel, hindi Di pa siya kumpil? Pero ikaw, may baptismal and kumpil ka na. Noah. Si Bridget na lang. Baptismal, meron ka na, Bridget? Meron. Kumpil na lang. Kailan kayo pupunta Manila? Isabay na lang namin dito sa office. Pwede kang kumpilan dito. May po pa kayo parang schedule na. Tuwing Lunes namin ginagawa yon dito sa office ng Alauna. Sa August 20. Sunday yata yun. 21 pala, 21. Pwede ka? Monday, 21. Hindi ako lang. Ano lang po yun, no? Pwedeng, siya lang. Yes. Okay. Yung Ninong, baptismal, dalhin mo yung baptismal, tapos ninong-ninang, witness, sa video na lang. Okay, video. Video na lang. Kahit video call na lang po ganun. Yes. Panoorin na lang nila. Okay. Tapos may yung fee po nun, magkano po yung fee po nun? Sa 2.5. 2.5. Nagtaas na pa yung Kumpil. Ano yung 1.5? Last time po kasi yung tinanong ko yung sa confirmation 1.5. I-double check ko rin kung baka yun na yung final rate sa inyo. Kasi pag nakabook sa amin, tama, 1.5 yata pag nakabook. Okay. Pero kung hindi kami magkakasal, alam ko parang 2.5 yata. Pantita. Sa August 21. Ayun po. Okay? Everything looks good now? As of na, wala na po akong maisip na tanong. Yun lang po sa ngayon. May coordinator kayo? Meron po. Nag-contact Sino? na po ba sa inyo coordinator namin? Sino yun? Yan po, Bunny Marfil. Bunny Marfil, nakasama na yata namin sila. Na-mention nga nila. Pero kailangan yung i-forward sa kanila yung guidelines para may reference din sila. Okay po. Yung guidelines. Okay? Okay po. Thank you sa inyong oras, Noah and Bridget. Thank you po. So, looking forward to your big day. Okay po. Thank you po. Bye. Thank you. Bye po.